Narito na ang mga trending na kwento sa mundo ng social media. Aso naging tindero sa isang sari-sari store sa Las Piñas, viral. Security guard na pinalilibutan ng maraming aso, kinaaliwan online. Mahabang pila sa Japan visa application, maiibsan kung mamamasyal muna sa Pilipinas ayon sa palasyo. Benta ng Pokemon card sa Manhattan nilooban. Tinatayang nasa $300,000 worth ng merchandise, tinangay. Pinaniniwala ang pinakamatandang rock art na tagpuan sa kuweba sa Indonesia. At komedyanteng si Bubay hinimatay habang nagtatanghal sa isang fiesta sa Oriental Mindoro. Iba't ibang mga nagva-viral na kwento na naman ang ating pag-uusapan, mga trending sa social media na tiyak hindi lang nakakaaliw, kundi maring kapulutan din ng aral at kuminsan ay makabagbag damdamin din. Kasama buong pwersa ng DZRH TV, ito ang TNVS, Trending and Viral Show na kahandang kumpletuhin ang buong kwento. Masaya, malungkot o isyong pambayan man yan, sagot na namin ang inyong tanghalian. Ito po si Arnold Herrera ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story ngayong tanghali, tindero na fur baby. Viral sa social media ang video ng isang sari-sari store sa Las Piñas kung saan isang asong mistulang nagbantay at nagtinda sa pwesto. Sama-sama tayong maaliw sa cute na tindero na yan sa trending report ni Millie Borja. Naging viral sa social media ang isang nakatutuwang video ng isang sari-sari store sa Las Piñas, kung saan isang aso ang mistulang nagbantay at nagtitinda sa pwesto. Ibinahagi ng TikTok user na si @JXChu ang video kung saan makikitang may isang lalaki na bumibili ng paninda sa isang sari-sari store habang ang aso ay nakatayo sa likod ng counter na para bang siya ang tindero. Habang itinuturo ng lalaki ang gusto niyang bilhin, lumikha ito ng ilusyon na ang aso ang kausap niya na siyang ikinatuwa ng maraming netizens. Ayon sa uploader, lumabas lang ito sa gate at ang aso niya na ang nagbantay ng tindahan. Nilagyan din niya ng caption na hindi marunong magtinda yan. Umabot na sa mahigit 6 na milyong views ang video, kasama ang halos 900,000 likes at 35,000 saves sa TikTok. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next viral story, kinaaliwan online ng isang security guard sa isang mall dahil sa kakaiba nitong pagronda sa lugar. Imbis kasi na solo o kapwa guard ang kasama nito sa paglilibot, mga aso ang nakapalibot dito na animo ay mga gwardya din. Ang nakakaaliw na tagpong yan, panoorin sa trending report ni Rovic Manuel. Kinaaliwan online ang kuhang ito ng isang netizen nakita ang isang gwardya na rumoronda sa isang mall. Karaniwan, solo o kapwa guard niya ang kasama na maglibot, pero iba ang kaso sa guard na ito. Pinalilibutan kasi ito ng sangkatutak na aso na tila guards din ng naturang guard. Ayon sa uploader ng video, tila bang si Kuya Guard yung ginugwardyahan ng mga fur babies. Aniya, super friendly rin daw ng lahat ng aso na nilapitan at tila nakikipaglaro pa sa kanya. Biro ng ilang netizens, ito daw ba ang tinatawag na Paw Patrol? Ayon naman sa netizen na ito, si Kuyang Guard daw ang tila leader ng asosasyon. Ikinatuwa naman ng ilan pang netizen ang pag-aalaga ng naturang mall sa mga aso maging sa mga pusa na pag-alagala doon. Hindi lang daw kasi nila ito hinahayaan na manatili sa lugar, kundi pinapakain rin daw nila mga ito. Pagbabahagi naman ng isang netizen na isa ring gwardya, maganda daw na may kasamang aso para kahit makaidlip sila sa kanilang duty, ay nandyan ang mga aso para sumama na magbantay. Sa ngayon, mayroon ng halos 2 milyon views ang viral video na yan sa TikTok. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Sa ating sunod na istorya, problemado ngayon ng maraming Pinoy sa haba ng pila para sa Japan visa appointments sa pag-asang mahabol pa ang inaabangan doon na Sakura season. Mungkahi naman ng palasyo, bakit hindi na lang daw muna kasi tuklasin ang likas na ganda ng ating bansang Pilipinas? Pero ang publiko, pumalag sa pahayag ng Malacanang. Ang buong kwento, alamin sa report na ito. Libutin mo ang Pilipinas. Itong pansamantalang mungkahi ng palasyo sa mga Pinoy sa gitna ng napakahabang pila sa Japan visa application. Sa sobrang haba kasi ng pila na umabot na hanggang Abril, ang ilang turista lumalabas na ng Metro Manila at dumarayo pa papuntang Cebu at Davao sa pag-asang makakuha ng slot sa ibang visa application center. Sa katunayan, pumalo agad sa higit 200,000 turistang Pinoy ang dumayo sa Japan sa unang quarter pa lamang ng 2025. Kaya naman habang naghihintay, minungkahi ng Malacanang na bakit hindi na lang muna mag-domestic travel at tuklasin ang likas na ganda ng Pilipinas. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, makatutulong ito upang iangat ang lokal na turismo habang pinatataas ang kita ng mga ahensya sa tulong na ibinabayad na travel tax. Kamakailan naging matunog ang panawagan para buwagin ang naturang buwis na ayon sa publiko ay hindi naman daw nararamdaman kung saan talaga napupunta. Ayon naman sa TIEZA, napupunta raw ang pondo para sa nation building. Kumpara sa ibang bansa sa Timog Silangang Asya, tanging Pinas lamang ang nagpapataw ng buwis na hindi bababa sa 1,620 pesos sa economy business class para lamang makalabas ng bansa. Sa mahal ng bilihin ngayon sa merkado, talagang umaaray rito ang mga Pinoy. Agad naman itong sinigundahan ni Senator Raffy Tulfo na siyang naghain ng Senate Bill No. 88 na naglalayong tanggalin ang travel tax sa mga kababayan nating sasakay sa economy class. Malaki na anya ang buwis na binabayaran ng ordinaryong Pilipino para patungan pa ito ng hindi makatarungang travel tax. Para sa Deezer HTV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, gotta catch 'em all. Tila niliteral na magnanakaw na ito sa New York City ang katagang ito mula sa sikat na anime game action series na Pokemon. Matapos looban ang isang Pokemon shop sa Manhattan, kung saan aabot sa halos 300,000 US dollars na halaga ng Pokemon merchandise ang tinangay, kabilang na ang ilang mga kamakailang kinaaadikan na trading cards. Ang mga pangyayari tinutukan sa report ni James Galange. Isang Pokecourt shop sa Manhattan ang nilooban ng isang armadong lalaki at tinangay ang mga Pokemon cards katumbas ng nasa 300,000 US dollars. Kwento na may-ari na si Courtney Chen, tinutukan para umano siya ng baril at binantang papatayin. Sabay na nakawin din ng iba pang merchandise at isang mobile device na nakadisplay din sa kanyang tindahan. Kasalukuyan nagsasagwa pa rin ang investigasyon ng mga otoridad para makilala at mahuli ang suspect ng naturang krimen. Habang ayon naman sa isang licensed global specialist, tinatayang aabot sa 12 billion US dollars ang nagiging total revenue ng naturang Pokestore sa loob lamang ng isang taon. Kamakailan nga lang ay naging trending sa social media ang naging hilig ng ilan sa mga anime fans ang pagkolekta sa mga cards na maaaring may malaking halaga depende sa value ng bawat mabubunot, gaya ng mga itinuturing na rare cards, kung saan sinundan na rin ito na iba pang card collectibles mula sa iba pang sikat na anime series gaya ng One Piece, Dragon Ball, Yu-Gi-Oh! At Demon Slayer. Para sa Deezer TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, natagpuan sa isang kuweba sa Indonesia ang pinaniniwalaang pinakamatandang halimbawa ng isang rock art sa buong mundo. Ito ay isang sining na likha ng ating mga ninuno gamit lamang ang mga kamay na ayon sa mga eksperto ay nagawa 67,800 years ago. Mamangha sa bakas ng kasaysayan sa report ni Dustin Bayog. Isang human handmade rock art ang nahanap ng mga researcher sa isang kuweba ng Indonesia.
Pinaniniwala ng mga researcher na ito ang pinakamatandang halimbawa ng rock art sa buong mundo na likha gamit lamang ang kamay at sinaunang kagamitan. Natagpo dito sa kuweba ng Liam Metanduno sa Indonesian island Damuna, isang isla sa timog silang peninsula ng Borneo. Ayon sa mga eksperto, ito ay tumatandang 67,800 years old na likha raw ng mga sinaunang populasyon mula sa mainland Asia na nakapunta sa Indonesia bago magtungo sa bansang Australia. Nadiskubre ang edad dito gamit ang mga small amount ng uranium sa layers nito at sinasabing kakaiba dahil makikita lamang ito sa Sulawesi sa Borneo. Samantala ang naturang hand stencil ay masasabing mas matanda kaysa sa nakita sa Leon Karampuang site sa southwestern Sulawesi at mas matanda rin sa natagpuan sa Maltrevieso sa Spain na may edad na 64,000 years old na likha naman ng mga Neanderthal. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At para sa ating trending showbiz balita, muli na namang hinimatay habang nagtatanghal ang komedyanteng si Bubay. At sa pagkakataong ito, sa isa namang fiesta sa Oriental Mindoro, biglang bumagsak habang nasa entablado ang TV host. Ang viral video sa report ni Showbiz Angel. Sa gitna ng pagtatanghal, muli na namang hinimatay at bumagsak sa entablado ang komedyanteng si Bubay. Nangyari ito sa isang fiesta sa Bansud, Oriental, Mindoro. Ngunit nang bumuti ang pakiramdam, ay bumalik din daw ito sa stage at nagpatuloy sa pagtatanghal kasama ang kapwa komedyante na si Super Tekla. Marami namang fans ang nag-alala kay Bubay at pinayuhan na magpahinga na muna ito sa pagtatanghal upang matutukan ang kanyang kalusugan. Sa inilabas na pahayag ng Sparkle GMA artist, tiniyak nito ang buong suporta hanggang makarecover ang komedyante. Nagpasalamat din sila sa lahat ng mga nag-aalala para sa kanilang artist. Magunita na ilang beses na itong nangyari kay Bubay, kabilang na riyan noong 2024 sa Apari, Cagayan at noong nakaraang taon lang sa isang company event. Habang sa gitna mismo ng interview kay Boy Abunda noon namang 2023, inatake rin ito ng silent seizure na sinasabing isa sa mga epekto ng ma-stroke siya. Isang dekada na ang nakalipas. At yan ang mga kwentong kinagiliwan, pinusuan, gumawa ng ingay sa social media. Kung meron di kayo makatulad na istorya, ay i-share nyo na yan sa ating comment section o di naman kaya ay itag nyo kami sa TikTok at DZRH News. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating programa. Magkita-kita tayo muli sa darating na Lunes para muling himayin, tuklasin at buuin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na mismo ang magdadagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS, Trending and Viral Show. Muli ito po si Arnold Herrera ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.